Samantala biglang umuungol ng malakas ang Demon Wolf King sa di malamang kadahilanan. At maya-maya pa bigla na ring tinubuan ng mga tutoy ay mga pakpak pala ang mga Red Eye Thunder Wolf. At ating makikita na sabay-sabay na itong nagsiliparan at bukod tangilang Demon Wolf King ang walang pakpak. Dahil nagliparan na ang Demon Wolf ay mabilis lang ng mga ito na abutan ang mga nagsitakas na mga nilalang. At isa sa mga ito na nagsasabi na may kasamang mura na may lumipad na mga wolf, maging ang isa din ay nabahala at nagsasabi na masama ito mahihirapan na silang nakatakas. Dito nga ay makikita natin na napapalibutan na ang lahat ng mga estudyante ng mga Demon Wolf na ang iba ay nasa ere at ang iba naman ay nasa lupa. Ang ating bida na nakita ang lahat ay nagasasabi ito sa kanyang isipan na, teka lang bakit may damit na kaagad na di ba nawasak damit neto? Ay di bali na balik tayo sa kwento, sinabi niya na simula nang nagpakita itong Demon Wolf King ay walang humpay na silang hinahabol ng mga ito. Bukod pa dyan ay talagang binabalak siguro ng mga Demon Wolf King na ito na lahat ng tao dito ay kanyang papatayin. Dagdag pa nito na ang Demon Wolf King na may core formation stage ay hindi ganito dapat katalino, lalong-lalo na ang mga Red Eye Thunder Wolf pero sa nakikita ko ay nakagawa pa ang mga ito ng formation. Kaya napatanong siya sa kanyang isipan na di kaya ay may nagmamanipula sa mga ito na isang nilalang. Ang kwento ay napupunta sa labas ng Jingshi Cave at sa bandang kalangitan ay may isang eroplano na hugis ewan, at sa loob nito ay may mga nilalang na halatang medyo malalakas kung titingnan ang mga ito. At dito nga ay makikita natin si Qin Luyi na sa sobrang ganda nito ay mapapawaw ka na lang. May isa namang nilalang na may sungay na nagsasabi na talaga bang critical na ang sitwasyon sa Jingshi Cave. Ang nilalang na ito ay si Long Wu at muli itong nagsabi na nanghihingi ng reinforcement si Mr. Hua dahil maraming na-trap na estudyante sa loob ng Jingshi Cave, kaya pag magmayabang nito na easy task lang daw ito sa kanila. Dagdag pa nito na di kaya pagkatapos ng task na ito ay magtungo naman sila sa kanilang lugar sa may East Sea upang magsaya. Ang isang nilalang naman ay si Kui Ang Sin na habang nakikinig ito sa pinagsasabi ng kanyang kasamahan ay nagbabuhat laman ito ng kanyang itlog ay este barbel pala. Ang magandang dilag na si Miss Luyi ay nagsasabi ito na nagbiniro lang daw itong si Mr. Long dahil batid ng lahat na ang pamilya nito ay kilala sa Huaxi Estate na malakas na mga immortal cultivation. Kaya kung may pagkakataon siya mamaya ay sasamahan niya ito upang makilala nito ang kanyang pamilya. Agad naman sumang-ayon si Long Wu na kamukha ni Dirith. Pero sa isipan nito ay nagmumura ito na nagsasabi na sa tingin daw ba ng Qin Luyi na siya ang pinakamahalaga na disciple ni Mr. Hua. At habang tinitignan niya ang magandang pagmumukha ni Qin Luyi ay sa isipan nito na talagang kakaiba ito dahil hindi nila ito matudyes pati ang isa sa kanilang miyembro ay naghirap para lang makuha ito. Kaya nagbanta ito na kung may pagkakataon siya ay makukuha niya ito sa susunod o sa kasalukuyan. Muli ang kwento ay napunta sa kuweba kung saan makikita natin na halos lahat ng mga Red Eye Thunder Wolf ay may bitbit na mga tao, at halos lahat ng maririnig ay ang mga pagsigaw ng tulong saan man dako ng lugar. Maging si Luyanzi ay lumaban na din ito at sinigawan niya ang kanyang mga kasamahan na wag itong umatras. At dagdag pa nito na kung magkagayoy sila ay otherwise mamatay lahat ng mababa ang level sa kanila. Kaya nagporsige itong si Ox King Hercules na lumaban sa mga Demon Wolf. Ngunit sa taas ng level ng mga ito ay natilapon lang ito palayo sa ginawang atake ng Red Eye Thunder Wolf. Kaya napasigaw ito kay Miss Luyanzi na hindi na nila pa kayang pigilan ang maraming mga Red Eye Thunder Wolf na ito, bukod pa dyan ang mga lumilipad na Demon Wolf ay kakaiba din ang mga lakas nito. Dahil batid na Miss Luyanzi na mahihirapan sila ay nag-activate na ito na kanyang kapangyarihan at makikita natin na nababalutan ito ng kulay dilaw na enerhiya. At maya-maya pa ay nagtipon ito sa kanyang bandang dibdib at nagsasabi ito na ipapakita niya na daw ang kanyang kalapati, ay walang ganun oy. Ipapakita niya na lang daw ang kanyang tunay na level ng kanyang cultivation. Dahil sa ginagawa ni Luyanzi ay sumigaw itong hangal na nasa likuran niya at nagsasabi ito na huwag nitong ipakita ang tunay nitong kapangyarihan, dahil kung magmagkagayon ay masisira ang kanilang pinagplanuhan ng matagal na panahon. Maya-maya pa ay tinanggal na nito ang maskara at dito nang makikita natin na ito pala ay ang kanyang tiyuhin. Nagsasabi muli ito na kung maipapakita nito ang tunay niyang kapangyarihan ay pati ang kanya Earth Level Foundation ay mawawala din. Kaya sa isipan nito ay nagsasabi ito na nagpanggap siya bilang isang estudyante para mabantayan si Luyanzi,
na kung may sako naman mangyayari ay hindi niya hahayaan pati ang Earth-level foundation nito ang mawawasak. Si Shuhan na nakita ang ginawa ni Lu Yanzi ay nasabi nito sa kanyang isipan na ang aura na naggagaling sa ginawa ni Lu Yanzi ay isang Dive Element Seed. Kaya nakakasiguro siya na ang 4th Element Seed ay na kay Miss Lu Yanzi. At dagdag pa nito na tama ang kanyang hinala na ang Lu family ay gagamit ng mga 5 Element Seed upang mapataas ang level foundation ni Lu Yanzi. At kung makukuha niya ang 4th Element Seeds na ito kay Lu Yanzi ay sa Long family naman ang 5th Element Seed. Kaya nakangiti itong nagsasabi na sa ganun ay ma-perfect na niya ang kanyang foundation stage. Bumalik ang kwento kina Lu Yanzi na nagsasabi ito na kung hindi niya ito gagawin ay mapapahamak ang mga estudyante. Nagsasabi naman itong kanyang tiyuhin na bilang isang miyembro ng Lu family ay dapat nilang unahin ang kapakanan ng kanilang pamilya. Maging ang kanilang pinuno na kababalik lang ng cultivation nito ay hindi ito papayag sa kanyang gagawin. Dagdag pa nito sila'y mga kaklase mo lang na matapos na sila mamatay ay ang Lu family naman ang maghigantay para sa kanila. Kaya dapat lang niyang malaman sa ngayon kung ano ang mas importante. Habang nag-uusap ang magtiyuhin ay may nilalang na tumawag kay Lu Yanzi sa kanilang likuran. Ito pala ay si Lin Chuyuan na miyembro ng Shushan Sword Sect, at nagsasabi ito na ang kanilang sect ay may magandang connection sa pinuno ng Lu family. Kaya silang 5 ay kayang protektahan ang mga estudyante. At nagpakilala na ito kasabay nito na kung maprotektahan nila ang mga estudyante ay sa kanilang hindi pa ito tapos magsalita ay sinagot na ito ni Lu Yanzi na hindi na kailangan dahil hindi ito kalakasan upang protektahan sila. Sa mga sinabi ni Lu Yanzi ay nagalit itong kamukha ni Layla na nagsasabi na ang lakas ng loob nitong sabihan nga ganyan ang kanilang sect. Dagdag pa nito na sa kanilang paningin ay isa lang mahina na cultivator itong si Lu Yanzi. Kaya bakit ito umaasta ng ganyan bukod pa dyan ay maswerte ito dahil may gusto sa kanya ang kanilang senior Lin kay ang lakas ng loob nito na tanggihan ang alok na tulong nito. Isa ding hangal ang nagsasabi na napaka-arrogant daw nito dahil nandito lang sila sa kanilang tabi ay sobrang swerte na nito. Dagdag pa nito na pwede silang magtago lang sa kanilang likuran dahil kaya nilang labanan ang mga Demon Wolf at makapagliligtas pa sila ng mga langgam. Sa mga sinabi ng mga hangal ay naiinis na itong si Lu Yanzi at baka sa kanyang pagmumuka ang galit. Kay pinigilan ito ng kanyang tiyuhin at nagsasabi ito wag itong bastos, at agad din itong humarap sa mga hangal na Shushan Sword Sect na nagsasabing mas maigi nga na tulungan sila ngayon, at kung makakalabas sila dito ay babanggitin nito sa kanilang pinuno ang kanilang kahilingan. At sa isipan nito ay nagsasabi ito na para lang may tago ang tunay na kapangyarihan ni Lu Yanzi ay gagamitin na lang niya muna ang mga kapangyarihan ng mga nilalang na ito. Nang makalipas na ang 20 minutes ay makikita natin na ang mga hangal na taga Shushan Sword Sect ay nakikipaglaban sa mga Red Eye Thunder Wolf. Sa mga nakikita natin ay tila basic lang sa mga ito na labanan ang mga Demon Wolf. Samantala habang tumatagal ang laban ay napansin na ng isang kasamahan nila na nagsasabi ito na Mr. Lin ang sitwasyon nila ngayon ay nakakabahala na, sambit pa nito na parami ng parami ang mga Thunderwolf na dumadagsa patungo sa kanila kaya hindi nila ito mapipigilan ng matagal. Sumagot naman si Lin Chuyuan na nakapangako na sila sa Lu family kaya manatili lang muna sila. Dahil kung aalis naman sila agad ngayon ay, hindi pa nga tapos magsalita ay sumabat na itong si Layla na kailangan na nilang umalis sa ngayon at hindi na worthwhile na lumaban para kay Lu Yanzi. Dagdag pa nito na sa kanyang kalagayan bilang isang chief sa kanilang department ay hindi ito mawawalan ng babae kaya wag ito magmangamba. Dahil hindi nakafocus sa laban si Layla ay may isang Demon Wolf ang biglang tumalon patungo sa kanya, at makikita natin na malapit na ito sa kanya kaya nasabi niya na lang na hindi maaari. Ngunit sa kabutihang palad ay naiwasan naman ito ni Layla kapalit naman ito ay nabitawan nito ang kanyang espada. At muling sumugod ng napakabilis itong Demon Wolf na wall ang dila halatang patay gutom ito, at si Layla naman ay nakita ang paparating na gutom na nilalang ay nasabi na lang nito na hindi na niya kaya pang iwasan ang atake na ito. Dahil wala ng choice ang hangal ay hinawakan nito ang lalaki na nasa kanyang tabi at maya-maya pa bigla nito inihagis patungo sa patay gutom na Red Eye Thunder Wolf. Ang lalaki naman na inihagis ay umiiyak ito at nagsusumigaw na Miss Lu tulungan daw siya nito. Si Silverwinged Mars na nakita ang mga nagawa ni Layla ay napamura na lang ito, at ang lalaki na inihagis ay malapit na sa kanyang katapusan ngunit sa kabutihang palad ay naagapan ito ni Silverwinged Mars at nailigtas ito.
Si Luyanzi naman ay tumalon ito sa itaas at hiniwa nito ang ulo ng Red Eye Thunder Wolf sa isang atake lang. At agad lumapit si Luyanzi kay Layla sabay nito ang masamang titig at itinutok nito ang kanyang espada sa bull-inggit. Ang bull-inggit naman ay nagulat ito at nagtanong kung bakit. Kaya sinagot ito ni Luyanzi na magbigay ito ng magandang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot naman itong si Layla at nagsasabi na anong explanation. Ordinaryong cultivators lang yun kaya gusto ba nito ng gulo, dagdag pa nito na naglakbay sila papunta dito hindi upang ipahamak ang kanilang sarili at iligtas ang kanyang mga tauhan. Kailangan din magsakripisyo ng kaunti sa sitwasyong ganito para mailigtas ang mas nakararami. Sumabat naman itong si Lin Chuyuan na nagawa lang iyon ni Layla dahil sa grabing sitwasyon, at sambit pa nito na walang ibang option kaya nagawa niya yun dahil kung hindi ay siya naman ang mapapahamak. Dagdag pa nito na normal lang na mag-sacrifice ng tao para tumibay pa rin ang kabuuan ng grupo, at isa yan sa mga patakaran bilang isang cultivators. Kaya muli itong nagsasabi na Miss Lu nasa kalagitnaan sila ng tense na sitwasyon kaya sana maintindihan nito. Agad-agad naman sumagot si Luyanzi na kung yan pala ang kanilang rason, na para hindi sila mapahamak ay kailangan nilang isakripisyo ng iba. Sa galit ay iwinasiwas ni Luyanzi ang kanyang espada at nagsasabi ito na kung ganun ang kanilang paniniwala ay good, kay minura niya ang mga ito at nagsasabi na get lost at mag-sail ayes na sila sa kanyang harapan. Sumagot naman muli itong cute na si Layla na Miss Lu na buang ka na, bakit ito nagagalit sa kanila? Ang tiyuhin ni Luyanzi ay muli itong nagsalita na wag nitong gawin ang mga ito. Agad-agad naman sumagot si Luyanzi na wag na nilang antayin na uulitin niya pa ang kanyang sinabi kaya umalis na sila ngayon din, at makikita nga natin na bakas sa pagmumuka ni Luyanzi ang galit at inis. At dagdag pa nito habang itinutok nito ang kanyang espada na nagsasabi ito na kahit kabkuban siya ng mga Red Eye Thunder Wolf ay wala siyang paki sa mga ito, kaya wag nilang subukan na pukawin muli ang kanyang galit baka mapatay niya lang silang lahat. Sa mga sinabi ni Luyanzi ay makikita natin sa mga pagmumuko ng mga hangal ang inis at galit ng mga ito. Kaya muling nagsalita itong si Lin Chuyuan na kung yan ang nais ni Miss Luyanzi ay aalis sila at hindi na nila iligtas ang karamihan ng mga cultivators. Sambit pa nito na hindi daw nito iniisip ang kasalukuyang krisis dahil maya-maya pa ay lahat sila kakainin ng mga Red Eye Thunder Wolf. Kaya sana ay wala itong pagsisisihan sa napakawalang kwentang desisayon. Kaya agad na nitong inutusan ang kanyang mga kasamahan na umalis na sila, makikita nga natin na nagtalikuran na ang mga hangal para umalis. Maya-maya pa nagpahabol ng salita itong si Lin Chuyuan na kung maisipan ni Miss Lu at manghinayang ito sa kanyang maling desisyon ay proud pa rin itong lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Bukod pa dito gusto niya din na magkape at mag-usap minsan at huwag itong mag-alala kung hihingi ito ng pabor ay pagbibigayan niya ito. At sa isipan nito nagsasabi ito na Miss Luyanzi pinili nito ang sariling gulo, dahil ang mga Red Eye Thunder Wolf ay nasa upper hand na sa labanan na ito kaya hindi ang mga ordinaryong tao na katulad niya ay makakain lang ng mga Demon Wolf na ito. Pag magmayabang pa nito na bukod silang mga taga-Shushan Sword Sect ay hindi ito nakakapinsala sa kanila ang mga Red Eye Thunder Wolf. Kay muli nitong inisip na kung manghihingi ito ng awa ay pagbibigyan niya kung luluhod ito sa kanyang harapan. Ang kwento ay napupunta sa lugar na kung saan may isang grupo ng mga Red Eye Thunder Wolf ang dahan-dahan daw ang lumalapit sa grupo ni na Miss Luyanzi. Si Oxting Hercules na nakikita ang maraming Demon Wolf na papalapit sa kanila ay nabahala na ito, kaya nagsasabi ito kay Miss Luyanzi na kagagawan itong mga taga-Shushan Sword Sect dahil sa mga ginawa nila ay na-trigger ang mga Demon Wolf patungo sa kanila. Dagdag pa nito na umalis lang ang mga ito at ngayon ay hindi nila kayang labanan ang lahat ng mga Thunderwolf na patungo sa kanila. Dahil wala ng choice si Luyanzi ay agad nitong inilabas ang 5-element seed at makikita natin na naglabas ang munting seeds na tanang napakalakas na kulay dilaw na aura. Ang tiyuhin ni Luyanzi na nakikita ang mga nangyayari ay binanggit na lang nito ang pangalan ni Luyanzi. Si Luyanzi naman na narinig ang pagtawag ng kanyang tiyuhin ay napatingin ito sa kanyang tiyuhin at nagsasabi ito na, wag na nitong hikayatin pa na magbago ang usapan niya dahil wala itong magagawa sa ngayon. Dagdag pa nito na kung paparusahan siya ng kanilang pinuno ay tatanggapin niya ito. Muling sumagot ang tiyuhin ni Luyanzi at nagsasabi ito na napakahangal nito dahil naibunyag na sa lahat na siya ay nasa Earth Level Foundation.
Dagdag pa nito kung sana mag-succeed ito sa kanyang cultivation ay sigurado siya na mas lalakas pa ito kesa sa kanila pinuno, at sa hinaharap ay siya na ang mamumuno sa Lu family. Habang umangat pataas si Lu Yanzi ay nagsasabi ito sa kanyang tiyuhin na kampante siya sa kanyang sarili, sambit pa nito na dinabali na hindi mapunta ng biglaan sa Earth Foundation ang kanyang level, pero nasisiguro niya na ongat siya ng dahan-dahan ang kanyang cultivation at maging invincible na warrior sa dulo. Hindi rin nagtagal ay nag-activate na ang Element Seed. Ngunit may biglang tumalon sa di kalayuan, at nang makikita natin ay si Shuhan nito kasabay ang paghablat nito sa 5 Element Seed. Sa nakita ni Lu Yanzi ay nagulat ito at binanggit na lang nito ang pangalan ng ating bida. At kasabay nito hinawakan na ng mahigpit ang tutoy nito ang 5 Element Seed pala. Sa mga ginagawa ni Shuhan ay tinanong ito kaagad ni Lu Yanzi kung anong pinaggagawa nito. Kaya sinagot ito ni Shuhan na Miss Lu magpalitan na lang sila, ang gagawin lang nito ay ibibigay niya sa kanya ang bagay na ito at ang kapalit ay hinahanap niya ang buong kasamahan nito sa ligtas na lugar. Sa mga sinabi ni Shuhan ay umiling-iling itong si Lu Yanzi at nagsasabi ito na hanga siya sa determinasyon ng ating bida, pero sa kanyang lakas ay duda ito na magagawa nito ang kanyang pinagsasabi. Dagdag pa nito na ang foundation ni Shuhan ay nasa late foundation lang kaya paano nito matatalo ang mga Demon Wolf, kaya sambit pa nito na wag itong umasta na bayani. Sumagot naman si Shuhan na tutuperin niya kung ano ang kanyang pangako. Sambit pa nito na kung may iligtas niya sila sa gusot na ito ay mapupunta na sa kanya ang 5 Element Seed na ito. Kaya nagsalita na itong muli si Shuhan at inutos niya kay Liang Konkon ang beast ring na ihanda na ito. Sumagot naman itong si Liang Konkon ng oo kasabay ang paghagis nito ng kadena na may ring. At nang biglang nagsabi si Shuhan ng Xinwu Weapon Refining Skill Go. Kasabay nito ay may tila apoy na sumalubong sa paparating na kadena. At makikita natin na nababalot ng tila isang enerhiya na kulay dilaw ang buong kadena. Ito pala ay pinalaki ni Shuhan. Sa mga ginagawa ni Shuhan na pagpampalaki ng kadena ay nagtataka ang mga kasamahan ni Lu Yanzi dahil hindi daw sila inaatake ng mga Demon Wolf. Kaya nagsalita din ang isa na ang bagay na ito ay talagang napakahusay. Dahil sa nakita ni Shuhan na nakatunga nga lang ang magtungaw ay sinigawan niya ito at nag-uutos na wag lang silang tumayo na lang tumakbo na sila ay sumunod ito sa kanya. Kaya kumari pa na itong si Shuhan sa pagtakbo at nagsusumigaw ito na tumakbo na din sila. Habang pawis na pawis itong si Shuhan at kumakain ng magic fruit ay sa isipan nito na ang Xinwu Weapon Refining Skill ay ang pinakamahusay sa lahat ng method ng pag-refine. Dahil kung ang Sinoman na may ganitong kasanayan ay kaya nitong i-refine ang kahit na anong weapon dito sa mundo. Dagdag pa nito na nakakahiyaman dahil sa mababa lang ang kanyang foundation power sa ngayon kaya ang kinaya niya lang gawin ay palakihin ang kadena na may ring. Dahil hindi sapat ang kanyang enerhiya para ipanatili ang bagay na yun sa mas magandang pag-refine. Habang tumatakbo ang dalawang tipaklong na si Ox King Hercules at Liang Konkon, maya-maya pa nagtanong itong si Ox King Hercules kay Liang Konkon kung saan nga ba nakuha ni Shuhan ang kahangahangang bagay na yun. Dahil simula noong inilabas nila ito ay hindi na sila inatake pa ng mga Red Eye Thunder Wolf. Ang hangal na si Liang Konkon ay nagyabang ito at nagsasabi na wala naman daw magarbong bagay na iyon, sambit pa nito na ang kadena na yun ay tali yun ng alagang pusa ni Shuhan. Naksiyabang at muli itong nagbida na nasa milyon na si Presang naghihintay sa kanya habang kasama niya si Shuhan, at dagdag pa nito na maraming mga magagandang bagay ang nararanasan niya dahil kay Shuhan. Makikita natin ang pagmumuko ni Ox King Hercules na tila naiinggit ito sa mga pagmamayabang ni Liang Konkon. Habang nagkwentuhan pa sila ay dumaan sa gitna nila si Lu Yanzi at nagsumigaw ito na tumakbo na sila ng mabilis at sundan nila si Shuhan. At sa isipan ni Lu Yanzi kung si Shuhan nga ba talaga ay kakayanin na sila ay may tatakas nito. Samantala ang tungaw na si Silver-Winged Mars ay nagsumigaw ito na nakikita na niya ang pag-ibig mo mabibigo ka na naman ngayong Pasko. Char lang, nakita na nga ni Silver-Winged Mars ang core ng Jingshi Cave sabay nito ay tinuro niya ang mataas na bato. At dagdag pa nito na kung makakarating sila doon ay siguradong ligtas sila doon. Ang kwento ay napupunta sa isang halamanan at may nagsisilita dito na nagsasabi na mag-enjoy ito sa mga holy plants at uminom ito ng sapat pa na water elixir. At dito nang makikita natin na ang nilalang na nagsalita ay ang Demon Beast na pusa, nagsasabi pa ito na ito ang gusto niya na pamumuhay masaya at maaliwalas.
Maya-maya pa ay nagising ito at tila may naramdaman, kaya umupo ito at nagsasabi ito na nararamdaman niya ang kadena na nagtali sa kanya, kaya nagtanong ito kung na-activate nga ba ng ating bida ang bagay na yon. Kaya muli itong nagsalita na kung ano na ang nagaganap sa mundong ito. Ang rascal o si Shuhan at ang matandang taga Changchan ay parehong mga evil man. Dagdag pa nito na kung sino man ang nilalang na kayang mag-activate ng ring na yun ay ang pinakamasama sa mundong ito. Ang kwento ay napupunta sa dalawang hangal na taga Black Turtle Bayou at makikita natin na may mga demon wolf sa kanilang harapan na pasugod sa kanila. At hindi nila ito nailagan kaya tumilapon ang hangal sa ginawang pag-atake ng demon wolf. Habang nakaupo sila ay nagtanong itong isang hangal na kung may plano na ba si Jiang dahil ayaw niya pang mamatay. Maya-maya pa ay mabilis na tumatakbo ang mga Red Eye Thunder Wolf patungo sa dalawang hangal. Hindi rin nagtagal ay hinawakan ni Jiang ang kanyang kasama, at maya-maya pa hinagis niya ito patungo sa mga paparating na Demon Wolf. At nang naitapon niya na ito ay nagsasabi ito na huwag itong mag-alala dahil hindi nito pababayaan ang kanyang pamilya. At dito nang makikita natin na nakaabang na ang bunganga ng Demon Wolf at handa nang suluhin ang umiiyak na hangal. Ang hangal na si Jiang ay nakatingin kung saan naroon ang malaking sing-sing na kagagawa ni Shuhan, at sa isipan nito ay ang gagawin niya na lang sa ngayon ay magtago na lang muna. At sambit pa nito na kung anong klaseng evil itong ating bida at kung paano nito nakuha ang ganitong precious ring, dagdag pa nito na kinaya niya na hadlangan ang mga Demon Wolf sa pag-atake. Talagang nakakamangha na balita.